Hello guys! So dumaan 'tong video na 'to sa wall ko and until now hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko, kung maaawa ba ako, maiiyak, magagalit, or matatawa sa sarili ko. Panoorin niyo lang 'tong video na 'to para maramdaman niyo yung kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Ito. So itong video na 'to ay in-upload sa TikTok ni Irish Librella, and hindi ko alam kung siya ba talaga yung original na content creator nito. Pero parang nai-imagine ko na parang ginagaya nila yung nagpa-prank sa Facebook, si Kawander ba yun? Pero feeling ko mas magaling silang umarte. Kasi nakuha nila yung attention ko the way silang sumigaw, umiyak, ganyan. Talagang patulo na yung luha ko. Pero nung natapos ko yung video, bumalik ulit yung luha ko sa mata ko. Sana mapansin siya ni Ogie Diaz kasi parang feeling ko mas magaling pa siya na artista kay Angie. Dahil binabash siya ngayon dahil daw parang walang reaction, walang emotion yung pag-arte niya sa telenovela nila. So feeling ko may makukuha siyang aral dito kay ate na sobrang galing na umacting. Ayan. So shout out kay Ogie Diaz. Sana mapansin mo si ate na mag-artista. And ayun nga, yung sa unang tingin mo kasi dito sa video na 'to, para siyang totoo. Yung caption niya sabi, "Kawawa, tumatakbong kapitan, ito na nangyari sa kanya." Tapos may mga crying emojis, tapos sa baba, election violence. So medyo alarming kapag unang tingin sa thumbnail, and nakaka-catch talaga siya ng attention. So papanoorin mo talaga, and kung ikaw yung taong hindi mo tinatapos yung mga video na pinapanood mo, mapa-prank ka nitong mga 'to. So di ko tuloy alam kung maiinis pa ako or matatawa sa sarili ko pagkatapos kong panoorin 'tong video na 'to. Kasi ayun, na-prank nga ako nitong caption nila. Pero magaling silang mag-catch ng attention ng mga viewers nila. And kung meron silang Facebook page tapos ganito yung mga content nila, feeling ko dudumugin sila ng mga viewers. Milyon-milyon din yung makukuha nilang views dahil dito. And ayun, million views, mababa ng 5,000 pesos. So ayun, keep it up. Pero kidding aside guys, since malapit na yung eleksyon, pwedeng mangyari at nangyayari talaga 'tong mga ganitong bagay kapag eleksyon, and hindi lang eleksyon, kahit tapos na yung eleksyon, dahil sobrang dumi talaga ng mga galawan sa politics. And yung mga tumatakbo na yan, mga politiko na yan, they will do everything para manalo. Kahit ano pa talaga yan. Especially yung mga sanay na sa mga galawan sa politics, sa eleksyon. Kaya sa mga tumatakbo dyan, doble ingat. Sana alam niyo yung pinapasok nyo, at sana ay maganda yung hangarin nyo sa lugar nyo. Bakit kayo tumatakbo? Hindi lang yung puro bulsa nyo yung iniisip nyo. Bakit kayo tumatakbo ngayon? Para naman mabawasan yung corruption dito sa Pilipinas, kahit dyan lang sa lugar nyo, make a change. Ika nga, diba? Sobrang corrupt na sa taas, kayo naman sa baba yung mag-make ng difference para iwas corruption. And sa mga voters dyan, huwag kayong mag-give in, huwag kayong
makuha sa mga bigay-bigay na pera, mga sardinas, mga relief goods. Yeah, kung sino pa yung malaki yung bigay sa mga lugar niyo, sila pa yung ano, malakas mag-corrupt kasi kapag nanalo yung mga yan, for sure, yung mga binigay sa inyong 300, 500 pesos, babawiin nila sa kaban ng bayan. So, ayun, huwag kayong magpapaloko sa mga nagbibigay ng kung ano-ano para sa boto nyo. Isipin nyo yung magiging benefit kapag pinili nyo yung magaling, yung mapagkakatiwalaan na tao kahit walang bigay sa inyo. Isipin nyo yung long-term na effect sa lugar nyo kapag binoto nyo yung tamang tao. Ayun lang, hindi ko alam kung may natutunan kayo dito sa video na to. Pero again, sa mga boboto dyan, vote wisely. Wag lang yung mga bigay-bigay. Ayun lang, wala akong ma-vlog eh. Wala akong ma-vlog, so ito na lang muna. And sa mga bago dyan, make sure naka-follow na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching, guys, and stay safe.